Yo guys, magluluto nga pala tayo ng adobong pusit sa gata. Sobrang solid na ito guys, napaka-basic lang gawin. So yun na nga guys, meron nga pala akong native na pusit dito sa may rep namin. Naganda na nga pala ako agad dun sa laan guys, tinanggal ko agad dun sa plastic at saka inugasan ko na nga rin pala na maigi para matanggal yung mga tinta. Tsaka yung malansang amoy ng pusit natin. Tapos yan, tinanggal ko na nga pala yung made in China. Tsaka yung pinaka-ipin guys, tinanggal ko na rin. At ayun, pagkatapos ko matanggal yung mga made in China na ito tsaka ipin, hinugasan ko nga pala to ulit para masigurado malinis sa talaga yung pusit natin guys. So yun na nga, maggagayat nga pala tayo ng 2 sibuyas dito guys. Yan, gagayatin lang din natin yan ng pahaba guys, tapos all goods na yan. Next ko naman tong kamatis guys, ginahit ko nga lang pala yan ng pahaba guys, parang ganito lang oh. Sinunod ko na nga rin pala yung bawang guys, minins ko lang yan, tapos all goods na rin yan guys. Itong luya, tinanggal ko lang yung balat na ito, tapos ginahit ko lang ng pahaba guys, parang ganito. Naginit na nga pala ako ng pan guys, tapos naglagay ako ng mantika. Saka ako nilagay yung bawang, tapos ginisagisa ko lang guys, tapos sinunod ko na nga rin pala dito yung luya. Ginisagisa ko lang ng konti hanggang lumabas yung aroma, tapos sinunod ko na nga rin pala yung mga sibuyas natin guys. Yan, ginisagisa ko lang ulit, tapos sinunod ko na nga rin pala yung kamatis dito guys. Ayun o, tinustos lang natin, kala mo talaga marunong magluto. Tapos yan, isasama ko na nga rin pala sa paggisa tong pusit natin guys. Ayun o, solid yan, napakarami yan guys. Tapos yan, hinalo-halo ko lang para lumasa yung mga aromatics na nilagay natin. Naglagay na nga rin pala ako ng toyo. Yan, hinalo-halo ko lang din, tapos nilagyan ko na nga rin pala ng konting asukal pampalasa. Tinumayan ko na nga rin pala ng paglagay ng paminta, yung tipong atsingin ka. Yan, hinalo-halo ko nga rin pala to ng konti guys, tapos naglagay na nga rin pala ako dito ng suka. Hindi ko hinalo ng 5 minutes yan. Tapos yan, napansin ko masyado maraming tubig kaya binawasan ko yung sabaw na ito guys. Tsaka nilagay ko na nga rin pala dito yung Coco Mama. Ayun, happy Mother's Day mama. Tapos nilagyan ko na nga rin pala ng mamasitas oyster sauce. Nahuli ko na yun paglagay, nakalimutan ko na kasi, tapos naglagay na nga rin pala ako ng 3 sili guys. Sa asin na nga lang din pala ako nag-adjust ng lasa guys, legal yan At syempre nilagyan ko na nga rin pala ng magic sarap ko naman. Optional lang yun guys, kahit wag nyo nang gawin yun. Yan, konting halo-halo nga lang din pala hanggang sa maluto rin yung sili natin. Ayun tignan mo naman, talaga mapaparami ka ng kanin, itsura pa lang At yan guys, pwede na yung lantakan, sobrang solid yan. Syempre magpe-plating na nga pala tayo, plating pero sa mangkok nilagay. Kasi yan, nilagyan ko na sili para aesthetic. Ayun aesthetic yarn. Syempre pag ganito yung ulam, sino ba namang hindi makapagsandok ng maraming kanin dito, diba? Inunahan ko na nga pala sila guys. Ayan, dinamihan ko na nga pala yung ulam ko, tapos silagyan ko na maraming sabaw. At yan, nilagyan ko na nga pala ng maraming chili flakes guys para magbukang aesthetic yarn. Tignan mo naman, talaga naman. Huwag mo sana ito papapanood ng alas 12, gugutumin ka talaga. Isa to talaga sa mga all-time favorite ko na ulam guys. Sobrang solid nito, wala akong masabi dito. Hindi naman kamahalan yung kilo ng pusit guys, kasi 250 lang naman yung kilo nito sa amin Pero siguro sa mga malapit sa pier dyan, murang-mura lang talaga yung pusit dun guys. Ito, minsan na lang naman ako nag-ulam na ito, kaya gumastos na ako Worth of 300 pesos yung binili kong pusit guys. Kasi syempre marami kami sa bahay. Isang ulam lang guys, siguro around 500 na para sa aming lahat na yun. Pero ito talaga yung the perfect bite guys. Tignan nyo naman, talaga naman, sobrang solid niyan. Comment nyo naman guys kung masarap food trip para ma-vlog natin at kasama ko sa mga video ko. Sa mga susunod natin pagkikita. Paalam!